Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Dagupan, mahigit 500 scholars sa Mangaldan, Pangasinan tumanggap ng scholarship stipend mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Impalimala yung lokal ya pamahalaan niya Mangaldan, Pangasinan so scholarship grant dari 520 ya scholars jad kumatlon panapag yung Municipal Social Hall ng ikalabin 5 Abril taoy 2024. Sari beneficiaryo ya programa at bubuan ya 454 ya high school student and 66 ya college student. Akawat ita high school student ya beneficiaryo na scholarship stipend mi paparad 1,200 pesos ya binulan. Duga na sari beneficiaryo estudyante od koleyo so akaawat na 2,000 pesos kada bulan. In padaulo, yung Municipal Scholarship Committee dyan pa na magli Office of the Municipal Planning and Development Coordinator sa impangibunog yung Ibitlan Scholarship Grant di alumni. Inya nun sumad sa inpanlukas sa panagbunog yung application form para sa raway malabay yung magmaliw asa kaya scholar na bali yung Mangaldan para taon niya panag-aral yung 2024-2025. Manlalapo dyan Radyo Pilipinas Dagupan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, bayan ng Paracelis Mountain Province. Inaasahang magkakaroon ng dialysis center. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Dakal at tulong kadagiti residente nga adda iti sulinag a lugar iti eastern part ti Mountain Province ti dialysis center ang maipatakder iti munisipyo ti Paracelis. Daytoy ket babaan iti panagtinulong ti Luis Hora Memorial Regional Hospital Medical Center, Santa Ana Healthcare Plus Corporation ken lokal a gobyerno ti Paracelis. In padamag ni Mayor Marcos Ayangwa nga ti dialysis center iti munisipyo ket dakal at tulong kadagiti pasyente nga padialysis at tagasadyay agsipod ta sa andan nga agbibiyahe iti ruwar ti munisipyo tapno agpaagas. Kastamat a matulungan pay dagiti pasyente manipod iti munisipyo tinatonin ken dumapay a lugar. Iti panakaipatakder ti nasao nga dialysis service complex nga adaan kadagiti kasapulan a pasilidad ket manamnama amalpas iti lasod ti tallo ingana ennem a bulan itata nga tawen. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. Unang aning palay ng Agricultural Service Provider Project sa Quezon, bumida sa kadiwa ng Pangulo sa Provincial Capital. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Bumida sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo sa Quezon ang unang aning palay ng Agricultural Service Provider o ASP project mula sa Mayo Castillo, Lucena City. Ayon sa pabatid ng Office of the Provincial Agriculturist Quezon, umabot sa 26 na sako ng matataas na kwalidad ng bigas ng ASP Mayo ang agad na i-deliver para ibenta kahapon ng umaga. Tiniyak ng OPA Quezon na magpapatuloy ang programa ng ASP para suportahan ang mga agrikultural na pangangailangan, lalo na sa panahon ng programang Kadiwa. Sa ulat ng ahensya, inaasahang makakaani ang ASP ng nasa 465,000 kilos o 5 tonelada ng palay mula Marso hanggang ngayong Hunyo na gagamitin tuwing magkakaroon ng Kadiwa ng Pangulo sa lalawigan ng Quezon. Ang ani mula sa ASP project ay mas mababa ng 20% kumpara sa presyo sa merkado. Mas malaki ang
ang maitutulong nito na makapagbigay ng oportunidad sa mga consumers na makabili sa mas mura ngunit dekalidad na uri ng bigas. Ang ASP project ay pinagtutulungan ng Provincial Government of Quezon, ng Department of Agriculture at ng National Irrigators Association na ipatutupad sa loob ng 5 taon. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Temporary shelter para sa mga biktima ng sunog sa Puerto Princesa maaari nang magamit. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Ing inaugurasyon na din kapan nga maga Abril 16 ang sobra pat kagatos ka restaurant para sa mga biktima ang sunog sa syudad ng Puerto Princesa nga makikita ng per sa Pinina Road ng syudad. Maga serbidya ang restaurant ng mga nay ang nasa 221 nga pamilya alin sa barangay Bagong Silang ig pagkakaisa sa lugar ang kwito nga mama ng pinakamabal nga natabong sunog sa Puerto Princesa sa unang quarter ng dagong 2024. Ang kalatag ng housing units nga dya sa 2.3 ka ektaryang lugta sa Pinina Road ig pwede ring lagdadan ng mga biktima ang sunog matapos handang magkatiner orientasyon. Ing pauna ni Mayor Lucilo Berron ang pag-inaugurar ang pansamantala restaurant katabid ang pinaka-opisyal ng konseho ang syudad ang Puerto Princesa. Tingad-digi asambit da ni City Housing Officer Nancy Pedrosa nga pwede ring magdagdad sa pansamantalang restaurant ang unang grupo nga biktimang sunog sa Domingong dya. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tihada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mga atleta ng Department of Education, Surigao del Sur, nasasabak sa gaganaping Caraga Regional Athletic Games. Patuloy ang isinasagawang pagsasanay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagpadayon karon ang training sa mga atleta nga mo'y mo representar sa Department of Education o DepEd Surigao del Sur Schools Division alang sa ipaygayon nga Caraga Regional Athletic Games o Cara Games. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Antonio Salazar, ang Physical Education and Sports Supervisor sa mga Schools Division, nga taod-taod na nga nagbansay ang ilang mga atleta kauban ng mga coaches o tournament managers. Sumala pa nga mokapat sa 654 ang ginaganon sa delegasyon nga ipadala ning probinsya alang sa mong sports event. Samtang gidugang niini nga iyan ang gihatagan og instruksyon ang mga coaches nga bantayan og maayo ang kondisyon sa panglawas sa mga atleta labi na ning panahon sa ting init. Iya usab gisiguro nga dili maapektuhan ang pagtunga sa mga atleta pinagi sa pagpatuman sa alternative delivery mode o distance learning ngadto sa ilang klase. Una niini, nasairan nga nakatagtang ipahigayon ang maong Cara Games sa malabot nga Mayo 5 ngadto sa Mayo 10 sa ning tuiga dito sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Jolo. Pamamasada ng two-stroke engine na motor sa probinsya ng Sulu, ipinagbabawal na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piagnaan na sinadlaw is ninyaon, pitsang putag 5, sinbulan yan April na taon 2021 taga upat, piapanawsin na marintada Holo, abinaybayan silupaso ginasara, amin ng langya pagabiyahe si mga two-stroke engine motor, hasakupan sina Holo, amin capital town sin Sulu at Walupa Suog.
Mamut pa kaanuman 2-stroke engine motor inasagaw si mga kapulisan, hababaan Sinholong Municipal Police Station na pag-uhanan ni Police Captain Elmer Espaldon, Deputy Chief Ivan Officer in Charge alam sinduadlaw pagpapanaw sinasara. Mga tumtumo na kapag pangasubukan Lincoln Tulawi ang minabyutang bilang Public Information Officer Sinholo LGU, bisan patakabugat-bugat iban sigpit para mga pararakan ipagganti sinasabot unit, kaunahan nini papanaw hasupay di mahinang bagsakan at pagdarahan si mga di na jarihon sa sakatan pay kay mahukot na inipyang langan na duwaing lugal in pagparakan sin 2-stroke engine motor. Damikyan na supaya maig na in mga sasakatan maaso iban mahibok aming makakangi day sa pamaranan sinata o makahanggot ni. Dahil RP Holo ini Fatma Adilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.